ating pag-aaral sa ikalimang kabanata na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. So doon po sa unang bahagi ng aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, pinakikita lamang po sa atin ang pangangailangan na tayo maging matatag sa ating pananampalataya kahit sa gitna ng ating kapigatihan. At sinasabi rin kung tayo po inaligtas sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, higit sa lahat sa pamagitan ng kanyang buhay, ng sinabuhin na mabuli. So dito po sa pangalang bahagi ng chapter 5, magsimula tayo sa ikalabindalawang talata. Ito po yung ikalabindalawang talata na ito ay ginagamit ng ibang mga tagapagturo sa maling paraan. Una-una yung mga Roman Catholics, pero hindi po yung mga Calvinists. Sinasabi nila, na itong talatang ito yung nagpapakilala na namanan natin ang kasalanan ni Adam. At yung iba naman, namanan natin ang epekto ng kakulangan ni Adam. Namanan natin yung kanyang kakulangan. Sabihin, wala tayong kakayahan na gawa ng mabuti sa ating sariling paraan. Yun po ang itinuturo ng mga Calvinist. Pero pag-aralan po natin kung totoo yun. So ginagamit po nila itong talatang ito para maituro nilang original sin. Actually, wala lang masama sa termino na yan eh. Kung ang pinag-uusapan lang natin, yung pinakaunang kasalanan, wala nang problema yan. Siyang una nagkasala. Pero hindi yun ang sinasabing namahan natin ang kasalanan niya. At nailipat ang kasalanan ni Adam sa lahat ng mga tao pagkatapos niya. Yun ang tinuturo nila. Katunayan sa original sin ang sinasabi. Yun ang kayo lang tinuturo sa atin. Pero hindi totoo yan. Bilang katunayan, para lang nasabi natin, hindi tayo nagsasalita ng kasinungaling at chismis. Dahil kasalanan po yun eh. Dito po sa katekismo ng Katoliko. Ito, Catechism of the Catholic Church. So, page 402. Ang sinasabi nila, the consequences of Adam's sin for humanity. All men are implicated in Adam's sin. As St. Paul affirms, by one man's disobedience, many, tapos meron siyang parenthesis, that is all men, hindi yata pareho yan, were made sinners. Sin came into the world through one man, and death through sin. And so death spread to all men because all men sinned. The apostle contrasts the universality of sin and death with the universality of salvation in Christ. Then as one man's trespass led to condemnation for all men, so one man's act of righteousness leads to acquittal and life for all men. So sinasabi rito, lahat ng mga nilikha, mga tao ay implicated sa kasalanan ni Adam. So may epekto sa ating kanya, yung kasalanan Adam, namahan natin yung kanya. Ito yung nailipat sa lahat ng mga tao na nanggaling lahat kay Adam. Yun ang turo nila. So yan sinasabing original sin. Kaya yan po ang basis, makikita natin kung bakit binibinyagan niya na yung maliliit na bata. Dahil pag naipanganak niya, ando doon na yung kasalanan na galing kay Adam. 403. Following St. Paul, the church has always taught that the overwhelming misery which oppresses men and their inclination towards evil and death cannot be understood apart from their connection with Adam's sin. So, ibig sabihin, ang ating, inclination daw na tayo gawa ng masama at tayo napapahirapan kanya, ay galing ito sa kasalanan na nanggaling kay Adam and the fact that he has transmitted to us a sin. So, nailipat daw sa ating yung kasalanan. Tandaan natin yun. With which we are all born afflicted. So pag tayo pinanganak, nasa ating kasalanan ni Adam. Yun ang sabi ng Roman Catholic Church, a sin which is the death of the soul. Because of this certainty of faith, the Church baptizes for the remission of sins, even tiny infants who have not committed personal sin. Yun ang dahilan bakit nagbibinyag sila ng maliliit na bata. Hindi dahil nagkasala yung bata, hindi. Wala pa namang kaya magkasala sino mang sangguli. Kaya lang, nailipat daw sa lahat ng mga tao yung kasalanan niya daw. Yun ang sinasabi nila. Yun ang katuruan
ng Roman Catholic Church. Yan po kailang katekismo na po. Ako, alam ko po yun dahil ako ay lumaki bilang isang Katoliko sa mahabang panahon. Ako ay nabautismo lang, ako ay 19 years old. So, bago doon, ako ay Katoliko. So, ano yung kailang turo? Yun ang tinatawag na original sin at sinasabi nila. Pero po, yan na hindi totoo. Dahil, ang katotohanan, at kasalanan, hindi mamamana. Tignan po natin. Sa criminal law, sa batas ng krimen, ng batas ng Pilipinas, kahit saan bansa, yung nagkasala lang ang parurusahan. Katunayan nga, pag namatay ng kasala, wala nang parurusahan. Hindi maililipat yung krimen na ginawa kanino man. Yung krimen ay nandun lang sa gumawa kanya. Gayun din ang sinasabi ng banal na kasulatan. Actually, ang lahat ata ng batas ng tao na may kaunahan sa krimen ay galing sa Biblia. Pati yung kaparusahan na binibigay sa mga nagkasalang krimen ay naaayon sa kanilang pagkakasala. Yun na, sa Biblia rin yun. Yun ang sinasabi, mata sa mata, ang ngipin sa ngipin. Sa Old Testament. So, hindi totoo ito dahil ang kasalanan ay hindi namamana. Yun po natin. Dito po sa Ezekiel, chapter 18, verse 20. Sabi na dito, the soul who sins shall die. Pansinin niyo, ginamit sa salita, the soul. Dito natin nalalaman ang kahulugan ng salitang soul. Lahat ng nabubuhay ay kaluluwa. So, ang tao, dahil siya nabubuhay, ay siya tinatawag na kaluluwa kanya. Pero hindi tumutuko, hindi siya muntuko, kundi siya tao. Pwede na sabihin, ang tao nagkakasala ay mamamatay kanya. The son shall not bear the guilt of the father, so hindi pwedeng parusahan yung anak dahil sa kasalanan ng ama kanya. Nor the father bear the guilt of the son. Pag nagkasala naman yung anak, hindi pwedeng parusahan yung ama kanya. The righteousness of the righteous shall be upon himself. So, kaya nga pong kaligtasan ay pang-isahan lang, personal lang yan. Hindi natin pwedeng iligtas sa ating sariling paraan ng ibang tao. Kailangan iligtas sa sarili nila, kanya. Ang katwiran mo lang. Ang katwiran ng iba, katwiran nila yun, kanya. And the wickedness of the wicked shall be upon himself. Hindi yung kasamaan ng masama, sa kanya rin yung kanya. So itong talatang ito nagpapakita sa atin, ang kasalanan, hindi na mamana. So hindi yun ang sinasabi ni Pamela actually. Ito po yung taliwas sa sinasabi ng iba. Kaya po pinag-aaralan po natin ito. Sabi nito, just as through one man sin entered the world. Yan ang kahulugan no. Ibig sabihin, bago nagkasala si Adam, walang kasalanan. Wala pa nagkasala. Siya ang una nagkasala kanya. Pumasok kanya sa sanglibutan ng kasalanan. Hindi sinabing namahanan natin yung kasalanan. Pumasok lang. So, ibig sabihin, siya ang una nagkasala, ibig sabihin. Yan ang ibig sabihin, the very first man who sinned, si Adam yun. In other words, hindi siya nagkasala, hindi mo nagkasala sa sanglibutan. Eh, siya ang una nagkasala kanya. Kaya siya, yan ang sinasabi sa atin. Si Adam po ay nabuhay sa alamanan ng Eden. Alam po natin, yun ay isang ideal place. Walang bagyo, walang earth, wala lahat. Yun ay isang perfect place na ginawa ng Diyos para tirahan sana ng tao. Dito po sa Genesis, chapter 2, verse 15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. So, itong mga tao, mga kapatid, hindi sila nilaro ng Diyos para walang gawin. Kung hindi pa nagkasalang tao, mayroon pa rin siyang gagawin. Hindi siya naghahanap buhay dahil yung lahat ng pangangailangan niya binibigay ng Diyos. Wala siyang dapat hanapin. Kaya lang, mayroon siyang trabaho. Ano yun? Para ayusin niya at pangalagaan yung alamanan. Yun ang trabaho niya. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat. Kaya, hindi problema pagkain. But of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Sabihin, bawal yung kainin kanya yung halaman ng pagkaalam ng butot na masama. Pero lahat ng halaman, pwede mo kainin kanya.
Ito rin ang masasabi natin na hindi layunin ng Diyos na tayo mamatay physically. Dahil sa gitna ng halamanan, sa gitna ng garden, may dalawang halaman doon. The knowledge of good and evil at saka yung tree of life. Tandaan natin, hindi pinagbabawal ng Diyos yun. So pwede mo kainin, kayo mabubuhay magpakailanman. Ang pinagbabawal lang niya yung the knowledge of good and evil. Kaya pinagbabawal niya yun. Yun lang tanging pinagbabawal niya. Wala nang iba. So meron siyang utos doon na gagawin dapat ng tao. Sila makikita natin. It's a perfect place. Matandaan po natin yan. Pero nang nagkasala sila, pinalaya sila. Yan ang ibig sabihin ng salitang, you shall surely die. Kayo maihiwalay sa akin, kanya. Hindi naman sila namatay physically. Dahil dito po sa Genesis, masahin natin. Nung sila po'y pinalaya, nagkasala, hindi naman sila namatay physically. Actually, nabuhay pa si Adam ng ilang taon. At nagkaroon siya ng mga anak na babae at mga anak na lalaki, ganyan. So, nang ibig sabihin niya, you shall surely die. Sila'y maihiwalay sa Diyos. Sabi, lahat ng biyaya ng Diyos, lahat ng kalinga ng Diyos, tatanggalin niya yung kanya. At sila'y palalayasin sa alamanan ng Eden. Yun na makikita natin. Dito sa Genesis chapter 5, verse 3. Nabuhay si Adan ng 130 taon at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ay sa kanyang larawan na tinawag ang kanyang pangalan na Seth. Seth. Ang mga naging araw ni Adam, pagkatapos na may panganak si Seth, ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki. Mga babae kanya. So hindi siya namatay physically. Siya'y nahiwalay sa Diyos. At siya'y pinarusahan ng Diyos. Dito sa Genesis 3:19, in the sweat of your face, you shall eat bread. Noong una, hindi niya kailangang pagpawisan. Nandun na yung pagkain eh. Till you return to the ground. For out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. So hindi ang physical na kamatayan, hindi galing sa Diyos. Yun ay kaparusahan kay Adam. Dahil nagkasala siya. Pinalaya siya mula sa alamanan ng Eden. At wala na siyang access sa tree of life. So mamamatay siya. Magsisimula na silang mamamatay. Yung point po natin, sila po'y nasa isang perfect place. Di ba? Nandun sila, yun ay isang lugar na napakaganda. Pero nagkasala pa rin sila. Di ba? Nagkasala pa rin sila. Satan was able to tempt and make man sin in an ideal world in the garden. Ito yung point na makikita natin. Kung natakso ng Diablo, si Adam at saka si Eva, ito isang ideal place. Kasala pa rin sila. Paano paglabas nila? Yung lugar na pag wala na sila sa alamanan, katulad ng panahon natin ngayon, stressful, kailangan magtrabaho, maghanap buhay, etc. Pwede ka lang magkasakit, pwede ka mamatay. The more na pwede ka magkasala, di ba? The more it could tempt and make man sin outside the garden. Yun ang sinasabi doon. Kaya nagkasala yung mga tao dahil sila'y lumabas doon sa lugar na ginawa ng Diyos para tirahan nila. That was a perfect place. Eh ngayon, meron ka ng kamatayan, kailangan magtrabaho, meron masamang mga tao, lalo ka magkakasala. Lalo ka pwede tukso ng Diablo na magkasala. Kaya nga sabi rito, because of sin. Hindi tayo namamatay o naihiwalay sa Diyos dahil kay Adam, sa kasalanan niya, hindi. Dahil sa nagkasala ka mismo kanya. Because all sin. Yun ang sinasabi sa atin ng binabasa nating talata ngayon. Dalawang klaseng kamatayan sa Biblia para maging malimalag lang sa atin. Yung kasalanan na wala kang magagawa. Appointed death. Yan ang physical death. Wala kang magagawa doon. Yung sinabi ng Diyos, mula sa alabok, kagaling, sa alabok ka magbabalik kanya. Wala kang magagawa doon. Lahat ng tao ay mamamatay. Kahit yung kapapanganak ba lang na walang kasalanan, pwede mamatay yun. So yun ay appointed death. Wala tayong magagawa doon. And as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Pero may isang kasalanan pa. Death through sin.
Ito yung tinatawag na spiritual death. Yung salitang kamatayan sa Biblia, sa Bagong Tipan, galing sa salitang, ang ibig sabihin, ay mahiwalay. Pag sinabi yung physical death, yan ang paghihiwalay ng katawan sa kanyang spirito. So, mamamatay ang katawan. Actually, ang tao, technically speaking, hindi siya namamatay. Dahil pag namatay ka, ang namamatay lang yung katawan mo, ikaw, umiiral ka pa rin eh. Yung spirito, andun pa rin yun eh. Yung katawan lang ang namamatay. Pero pag tayo namatay spiritually, tayo naihiwalay sa Diyos. We are separated from God. Yun po sa Old Testament, sa Isaiah, chapter 59, verse 1 and 2. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, nor His ear heavy, that it cannot hear. Pansinin po natin, ito yung naisulat lang para maintindihan natin. Ang Diyos, wala siyang kamay katulad natin. Wala rin siyang tenga na katulad natin. Pwede naman pakinggan ng ating sinasabi, wala siyang tenga katulad natin. Verse 2, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden His face from you so that He will not hear. So pag nagkasala tayo naihiwalay sa Diyos. Nasisira ang relationship natin sa Kanya dahil sa ating kasalanan. Yun ang sinasabi doon. Hindi physical death ang pinag-uusapan diyan. Ang pinag-uusapan diyan is spiritual death. Sabi rito, and death through sin. And thus death spread to all men, ang mga tao na naihiwalay sa Diyos because all sin. Ganyan. Dahil tayo mismo nagkakasala. So pag nagkasala tayo, naihiwalay tayo sa Diyos. Hindi dahil kay Adam. Ang naman na lang natin kay Adam, yung consequence ng kasalanan niya, nawala tayong access doon sa tree of life. Nagkaroon din tayo ng kamatayan, nagkakasakit din tayo. Yun lang napunta sa atin. Pero yung mismo kasalanan niya, kay Adam lang yun. At yan ang sasagutin niya sa judgment day. Hindi natin sasagutin yun. Ang sasagutin natin ang ating sariling kasalanan. Yun naman liwanag na itinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid. Tuloy po natin. Because all sin, ang kasalanan ay bunga ng pagpili. It's a choice. Pwede kang hindi magkasala kung gusto mo. But it is a choice. Kaya yung mga maliliit na bata, wala silang kaparaan ng magkasala dahil hindi naman sila, wala pa silang isip. It's a choice. Yun sa James chapter 1, verse 13 to verse 15, let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. Eh, sabi niya, pati si Kristo tinukso. Pasinin natin, nung tinukso ang Panginoon, siya'y tao ko. Nasa kalagayan siya ng tao, although siya'y Diyos. But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Yan ang proseso. Pag natutugso ka, tapos ikay nahuhulog doon. Then when desire is conceived, it gives birth to sin. Nagkasala ka. And sin, when it is full grown, brings forth death. Hindi kayo maihiwalay sa Diyos. So anong proseso yan? Pinili mo. Pwede mo tanggihan yung tukso. Pwede mo siya labanan at hindi ka magkasala. Di ba? Pwede ka rin sumunod sa tukso at kayo magkasala. Kaya mayroong awit na layo tukso, layuan mo ako. Dahil pwede mo siya layuan. Kung gusto mo. Pwede mo labanan. Yun ang proseso ng pagkakasala. Yung kayo na hihila ng tukso, kanya. Nahihila ka doon. At ginagawa mo, kaya kayo nagkakasala. Yun ang proseso ng kasalanan. Na sinasabi sa Banlaksyon, marami pang mga talata, pero sapat na yan makita natin ng kasalanan is a choice, mga kapatid. Dalawang klase kasalanan. Yung kasalanan mo may ginawa ka. Yung kayo lumabag. Ito yung sinasabing sin of commission. May ginawa ka, nagkasala ka. Anong ginawa mo? Labag sa kalooban ng Diyos. Yun po sa New King James, whoever commits sin also commits lawlessness. And sin is lawlessness. Hindi pagsunod sa kautusan ng Diyos. Yung sabi sa atin. Yun ang ibig sabihin ng kasalanan. You commit sin when you break the law. Alam natin sa practical na kahulugan ng kasalanan sa batas, ganun din eh.
Uuli ka ng pulis dahil lumabag ka kanya. Pero may isa pang kasalanan na mas mahirap. Therefore, to him who knows to do good and doesn't do it, to him it is sin. Ito mas mahirap para sa akin. It is the sin of omission. Ito yung dapat mong gawin, hindi mo ginawa. So sa kaligtasan gano'n, maaaring ang tao, mabuting tao. For the sake of argument, mabuting tao siya. Iniyaran mo sa kanyang ebanghelyo, di siya sumunod. Wala siyang ginawa. Yun ang sin of omission, di siya maliligtas. Hindi niya ginawa yung dapat niyang gawin. Pero yung sa kabilang banda naman, gumagawa ka ng mga bagay na talo sa kalooban ng Diyos. Ito'y parehong kasalanan. Pag gano'n lang nangyari, tayo mahihiwalay sa Diyos. So, ibig sabihin, hindi tayo nahihiwalay sa Diyos dahil kay Adam. Dahil namanan natin kasi hindi. Dahil tayo mismo nagkasala. Pinili natin lumabag sa kalooban ng Diyos o hindi natin ginawang tama kanya. Nagkasala tayo. So, hindi dahil kay Adam, dahil sa kasalanan niya, namanan natin, kaya tayo ay nahihiwalay sa Diyos. Hindi yan sinasabi ni Apostle Paul. At hindi rin tinuturo ng banal na kasulatan. Pasilin natin, the verse 30. For until the law, sin was in the world. Pasilin natin ito, the law. Kanya. Ito po ay specific na batas. Hindi lang basta batas. Ito'y tumutukoy sa kautusan ni Moises. For until the law, sin was in the world. But sin is not imputed or accounted kanya when there is no law. Kung walang kasalanan, di ka pwede magkasala. Siyempre, lalabagin mo? Kung halimbawa, merong bawal yung tuwid kahit saan. Wala namang batas na gano'n. Tumawid ka, hindi ka pwede uluhin. Wala ka naman nilabag eh. Pero pag merong batas, laban doon, magkakasala ka. Nevertheless, tingnan niyo salita niya, wala pa yung kautusan ni Moises kanya, sa kalibutan, pero may kasalanan na. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses. So, ano yun? Ayun ito yung panahon ng mga magulang. Even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, was a time of him was to come. So, si Adam po ay katulad ng ating Panginoon in a sense. Baan siya paano? Sa Lucas, chapter 3, doon sa genealogy ng Panginoon ayon sa kanyang ina. Sabi niya, Adam, the son of God. Kanya. Siya tinawag na anak ng Diyos. Kasi ninyo. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral. Before the law of Moses, there was law. Bakit? May kasalanan eh. Kung nagkasala yung mga tao bago binigay ang kautusan ni Moises, by necessary inference, may kautusan na umiral sa mga tao. Kaya nga nagkakasala sila eh. Otherwise, bakit sila magkakasala kung walang kautusan? Kung bago dumating ang kautusan ni Moises, ang kasalanan ay nasa sanglibutan. Kaya bakit? Dahil may kautusan na kailan nilalaba. Hindi katulad ng kautusan ni Moises, pero meron pa rin kautusan na umiira. So, bago pa binigay ang kautusan, meron ng kasalanan. Tingnan niyo yung kasalanan ginawa nila. Sila mismo nagkasala. Hindi naman ang kasalanan Adam. Yung kasalanan, sabi niya na ginawa nila, hindi katulad ng kasalanan ni Adam. Hindi ba yung sinasabi sa talata? Who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam. So yung mga kasalanan ginawa ng mga tao hindi katulad ng kasalanan ni Adam. Ibang klase kasalanan kanya. Dahil bakit? May sariling batas na umiral sa panahon ni Adam. Huwag mong kainin yung kanya. Meron ding sariling kautusan na iba sa kautusan ni Adam. Kaya yung kailang pagkakasala, hindi katulad ng kasalanan ni Adam. Dahil ibang kautusan na kailang nilabag. Maliwanag po sa Romans chapter 1, di ba? Dalawang klaseng grupo ng mga tayo, mga Gentiles at mga Hudyo. Yung mga Gentiles, nagpakilala ng Diyos sa kanila. Nalalam nila yung mga bagay, dapat nilang malaman sa Diyos kanya. Pero hindi nila ginawa. Kaya nagkasala sila. At sinabi pa ni Pablo, yung iba-ibang kasalanan ginawa nila. So, pwede necessary inference, may batas sa kanila. Kaya nagkasala sila.
Hindi katulad ng kasalanan ni Adam, kanya. So, paano natin sasabihin na mahal natin yun? Nagkasala mismo yung tao, kanya. Yung kasalanan ng ginawa ng mga tao bago dumating kausan ni Moises ay naiiba at di katulad ng kasalanan ni Adam. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul tungkol doon sa bagay na yun. So, lalo lumiliwanag sa atin, hindi natin naman yung kasalanan ni Adam. Ito'y mahaba lang, mabasahin natin. But the free gift is not like the offense. Kasi yung offense, yung kasalanan ni Adam. For if by one man's offense many died, pero hindi dahil naman nila, tandaan natin yun. Much more the grace of God and the gift by the grace of the one man, Jesus Christ abounded to many. Hindi sinabing to all, to many. And the gift is not like that which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but the free gift which came from many offenses resulted in justification. For if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Therefore, through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Even so, through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. For as by one man's disobedience, many were made sinners, so also by one man's obedience, many will be made righteous. Pero pasinin natin, kung sinasabi nila, namanan nila yung kasalanan ni Adam, kaya naging makasalanan yung mga tao, in the same manner, kung totoo yun, mamawa na rin natin yung katwiran ng ating Panginoon at lahat yung maniligtas, di ba? Hindi totoo yun eh. Napatunayan natin sa ating nakaramang talata, kaya nagkasala yung mga tao nung nagkasala si Adam dahil sa consequence ng kasalanan niya. Natanggal tayo sa alaman ng Eden at ang mga tao ay na magkasala. On the other hand, na namatay ang Panginoon, hindi na automatic yung kaligtasan, di ba? Yung consequence ng kanyang katwiran ang ating nakukuha. Ano yung katapatan ng Panginoon? Sinamatay sa krus, so nahugasan ng ating mga kasalanan, at mayroon parang para tayo maligtas. Kailangan mong gawin yun para maligtas ka. Ang sinasabi lang dito, yung kasalanan ng isang tao ay nagdulot ng pagkakasala sa iba dahil nga doon sa consequence ng kasalanan niya. Ay yun ang nailipat sa mga tao. Mas mahirap ang buhay natin. Namamatay tayo. Kinakailangan tayong trabaho kanya. So ang tukso ni Satanas ay mas mabagsik sa atin kaysa kay Adam. Dahil siya nabuhay siya sa ideal place. On the other hand, yung katwiran ng ating Panginoon, hindi ibig siya wala ang gagawin. Meron ka pa rin gagawin. Pero yung katwiran niya kanya ay magdudulot ng kapatawaran ng kasalanan sa mga tao susunod sa ating Panginoon. Yun ang sinasabi ni Pablo. Hindi sinasabi na mahal natin yung kasalanan ni Adam. Kung totoo yun, mamamana rin natin yung katwiran ng Panginoon. So, tayo maliligtas sa walang gagawin. Hindi naman totoo yan, yun. So, itong mga, kaya sinasabi po natin, sabi nila, aklat ng Apocalypse ang pinakamahirap intindihin sa Biblia. Hindi totoo yun. Ang aklat ni Pablo sa mga taga-Rome, pinakamahirap. Dahil kaya nga po nagkakaroon, yung mga Calvinist, ginagamit nila yan. Kaya wala ka nang gagawin. Kaya nailipat na sa atin yung katwiran ng Panginoon. Di totoo yun. Ang nailipat sa atin ay yung bunga ng katwiran ng Panginoon. Na ang kanyang dugo ay nabuhos sa krus at nagkaroon tayo ng pagkakataon na tayo ay maliligtas. So, ginawa po natin. Yung si Adam, yung kanyang consequence ng kasalanan naman natin. Ang ating Panginoon, yung consequence ng katwiran niya, ang napunta sa atin. Kaya kontra sila, magkaiba eh. Dahil kay Adam, maraming tao nagkasala. Dahil sa ating Panginoon, maraming tao maging matuwid, ganyan. Hindi lahat, pansinin natin. Although namatay ang Panginoon para sa lahat, hindi naman lahat ay magiging matuwid. Dahil sa kasalanan ni Adam, yung consequence ng kasalanan niya, maraming tao na hiwalay sa Diyos, ganyan. Dahil sa katwiran ng Panginoon, yung consequence ng kanyang katwiran, maraming tao manunumbalik sa Diyos, ganyan. Pero hindi dahil naman natin kasalanan ni Adam. Dahil tayo mismo nagkasala. Hindi rin dahil naman natin katwiran ng Panginoon. Dahil tayo sumunod sa Ebanghelyo kanya. Hindi sila pareho. Kontras yan dalawa eh. Ito, galing siya sa Diyos,
Siya naging dahilan para yung mga tayo magkasala dahil sa consequence ng kasalanan niya. Ang Panginoon ganun din, siya yung anak ng Diyos. Dahil sa Kanya, maraming mga tao ang magiging matuwid Kanya. Dahil sila isusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. So ito'y kaparusahan, hindi naman ay kaligtasan. Pero tandaan natin, hindi ito tinuturo ng mga Calvinist. Kaya nga yung Calvinist, salvation by faith only, wala ang gagawin. Dahil yung katwiran ng Panginoon ay maililipat sa iyo Kanya. Sabihin, yung katwiran ng Panginoon maililipat sa iyo, ano pa kasalanan mo? Pero wala kang gagawin, maniniwala ka lang. Hindi na sinasabi ng Biblia. So yun makikita natin dito sa mahabang talata sinabi ni Pablo. Kung maintindihan natin, ganito lang yan. Dati kang mayaman kayo dati, yung mga tatay mo, nilusutan yung kayamanan mo. Anong mangyayari sa'yo? Hindi ka din na kayo mayaman. Bakit? Hindi dahil sa kasala, naman yung consequence ng ginawa ng tatay mo. Hindi ka na pwede ikulong ng gobyerno dahil sa ginawa niya, pero yung consequence nun mapupunta sa'yo. Hindi ka na mayaman ngayon, mahirap dahil sa ginawa ng tatay. Ganon din si Adam. Dahil sa ginawa ni Adam, tayo na-prone na magkasala. Yun ang point natin dyan. Kaya mahalagang i-contrast natin. Nung ang tao ay nasa isang lugar na walang problema, walang stress, pagkain nasa iyo, walang sakit, walang kamatayan, walang masamang tao, nagkasala pa rin siya, napakso pa rin siya ng Satanas. What more nung lumabas siya? Dahil sa kasalanan ni Adam, di ba? Yun ang sinasabi ni Pablo. Tayo naging prone na magkasala dahil tinutokso tayo ni Satanas. Maraming stress sa ating kapaligiran. Na meron kang pagkakataon na magkasala dahil sa ginawa ni Adam. Verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. Bakit? Mamaya makita natin. But where sin abounded, grace abounded much more. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. Bakit sa batas, dumaming kasalanan? Di kausa ni Moises. Di ba, kausa ni Moises ay binigay ng Diyos para malaman kung ano yung pagsasalangsang. Doon sa Galatians chapter 3 verse 19. Pero bakit sinasabi sa kakutusan, dumaming kasalanan? Bakit? Dahil walang kapatawaran sa batas ng Moses. Doon natin pag-aaral sa Romans chapter 4, ang kausa ni Moises ay righteousness by works. Sabihin, kailangan huwag ka magkasala para kayo maging matuwid. Siyempre, pag hindi ka nagkasala, di matuwid ka. Yun ang katwiran sa pamamagitan ng kautusan. Kailangan hindi ka nagkasala para kayo maging matuwid. Wala siyang provision sa kapatawaran. Kaya dito po sa Hebrews chapter 10, verse 1 to 4, basahin po natin. Taon-taon, nag-aahing sila. Pero hindi naman nalilimutan yung kasalanan nila. Basahin po natin. Yamang kautusan ay anino lamang na mabuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito magpapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng ganitong mga alay na laging inihahandog taon-taon, year by year. Sapagkat kundi kayo, hindi pa sana itinigil ng ihandog ang mga yon. Kung sila'y pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng ahim ng mga dugo ng mga hayop, dapat sabihin na sila ganyan. Bakit nagpapatuloy sila? Sabi rito. Kung ang mga sumasamba na nililis ng minsan, sana hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Tingnan po natin. Nung tayo inaral ang Ebanghelyo, at tayo nabautismohan, at sabi ng Diyos, pinatawad ko na yung mga kasalanan. Nasa isipan ba natin yung kasalanan natin? Wala na. Dahil natin pinatawad na tayo ng Diyos, hindi na natin iniisip yun. Bakit dito? Doon pa rin ang kamalayan ng kasalanan, ganyan. Hindi sabi, hindi pa nalilimutan yung mga pagkakasalan nila. Ngunit sa pamagitan ng mga dug na ito ay may pagkaalaala ng mga kasalanan taon-taon, ganyan. So habang sila nag-aalay ng mga dugo ng mga hayop, inaalala nila yung mga kasalanan taon-taon, ganyan. Sapagkat hindi maaaring mangyari ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapagparis ng mga kasalanan. So kung taon-taon naghahandog sila ng kasalanan,
at hindi napapatawad na kailang makasalanan. Hindi, dumadami kasalanan, di ba? Yun ang sinasabi doon sa ni Pablo. Moreover, the law entered, the offense might abound. But where sin abounded, sa ilalim ng kautusan, hindi pinatatawad. Walang provision ng pagkakasala o ng pagpapatawad. Samantalang sa pamagitan ng ating Panginoon, kanya, tingnan ninyo, moreover, the law entered that the offense might abound. Kaya mabaw niya eh. Ngayon, ang kalagayan ng mga tao noon bago dumating ang Panginoon. Kasama na rin yung mga Gentile dahil wala rin kapatawaran sila eh. Ano kalagayan nila? Kalunos-lunos. So, dahil kalunos-lunos, anong pwedeng mangyari para sila mawala sa kalunos-lunos? Biyaya. Kung dumadami kasalanan, wala silang magagawa sa kasalanan nila, ano lamang ang pwedeng paalis noon? Ang biyaya ng Diyos. So kung saan dumadami ang pagkakasala kanya, doon din nangyayari ang pangangailangan ng biyaya kanya. Ibig sabihin, kailangan na tayong patawarin para tayo maging matuwid dahil wala tayong ibang paraan. Tingnan nyo, grace of salvation through the gospel. Yun ang biyaya eh. Yung ebanghelyo, nagkaligtasan. For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God to salvation for everyone who believes. For the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ito pong salin na ito, revealed from faith to faith, hindi naintindihan ng tao. Ano ba yung from faith to faith? Itong pananampalatayang ito ang nagliligtas sa atin. Yun ang the faith. Para kayo maligtas ng pananampalataya, kailangan sa palataya kanya. So yung mga bagay na ipinahayag ng salita ng Diyos, yun ang pananampalataya, para tayo magkaroon ng pananampalataya at tayo patawan ng Diyos kanya. So pinatawad lang tayo ng Diyos dahil wala tayong magagawa. Helpless. Pag nagkasala ka, hindi ka na pwede maging matuwid. Bakit? Andung meron ka ng kasalanan. Ibig sabihin, alam ba, nagkasala ka kahapon. Gusto mong burahin yung kasalanan, magagawa na mabuti ngayon, hindi mo pa rin mabubura. Andun pa rin yung kasalanan mo. Hindi ka pa rin matuwid. So, ang gagawin ng Diyos, kailangan niyang alisin yung kasalanan mo para kayo maging matuwid. Yan ang biyaya ng Diyos. Pinatawad tayo sa ating mga pagkakasala. Yun ang salvation by faith. Ika'y nagiging matuwid dahil pinatawad ka ng Diyos. Meron tayong mababasa na ang kautusan ni Moises ay binigay sa mga matuwid kanya. Dahil ika'y magiging matuwid kung hindi ka nagkasala. Yun ang kautusan ni Moises. Pero ang Ebanghelyo ay pagiging matuwid dahil pinatawad tayo ng Diyos. Yun ay biyaya. Yun ang sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8. By grace you are saved through faith. Andun ang biyaya. Kailangan mo lang siya paniwalaan at tanggapin para kayo patawan ng Diyos at tatanggal na yung mga pagkakasala mo. So ito po ang katapusan ng ating pag-aaral sa bagay ito ng Romans. Romans chapter 6. Ito yung context ng 6 eh. Dito sabi niya, kung nasaan ang kasalanan ay dumadami kanya, dumadami din, pumapasok din kanyang pangangailangan ng biyaya. So, isang katanungan na pwedeng tanungin ng isang pilosofo. So, ibig sabihin, magkasala lang tayo para dumami rin biyaya. Yun yung tanong doon, di ba? Tingnan nyo, para bago tayo matapos. Yung talong ni Pablo, ito po isang tinatawag na rhetorical question. Kasi maaaring tanong ito ng tao. Basahin po natin bago tayo matapos sa ating pag-aaral. Ito ang ating makikita. Romans chapter 6, verse 1. Ito. Ano ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala o pang biyay sa maghala kanya? Sabihin, ito nga niya, pag nagkasala na, dumatay ang biyay ng Diyos. So tayo bang mag-Kristiyano kanya, magkasala pa rin tayo, parang biyay na sumami sa atin. Yan ang talong niya. At yun yung sasagutin ni Pablo sa Romans chapter 6. Absaksul ako, nag-enjoy kong pinag-aralan ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. It's a mental challenge pag pinag-aralan mo siya. So ito po ang ating pag-aaral. Maliban lang kung may natanong.
Kaya wala yung katanungan, bigay na po natin kay brother. May tanong ka? Alam ko wala. Meron? Yung imputed righteousness ng sa Calvinist, sa yung sinagawa ng Panginoon. Yung imputed of righteousness, actually totoo yun. Pero may pagkakaiba. Yung sa mga Calvinist, yung personal righteousness ng Panginoon nalilipat sa'yo. Eh, ano ba ang personal righteousness ng Diyos? Di siya nagkasala. So, sa Calvinist, nalilipat sa iyo. Kaya wala ka lang gagawin. Nalilipat lang ng Diyos yung righteousness yung personal righteousness ng Panginoon sa iyo. Dahil siya naging nakatupad siya, hindi siya nagkasala, malilipat sa iyo. So, wala kang kasalanan. Pwede totoo yun. Dahil di naman natin namamana yung katwiran ng sino man. Ano yung imputed righteousness? Yung imputed righteousness, ang napupunta sa atin ay yung consequence ng katwiran ng Diyos, ng Panginoon. Ano ba yung consequence ng katwiran niya? Hindi inom lang po mga kapatid. Nang siya naging masunurin sa kanyang ama, siya nagkatawang tao, iniwan niyang kalalatin sa langit, at nagpakbaba, nakitulad sa atin. Siya namatay sa krus. Siya naging masunurin kanya hanggang sa kamatayan sa krus, di ba? Nung siya namatay sa krus, tumulong dugo ng ating Panginoon. At ang prinsipyo ng Diyos ng pagpapatawad ng kasalanan ay may kaugnayan sa dugo. Kung tatanungin niyo, hindi ko alam kung bakit, pero yan ang kaparaan ng Diyos. Kailangan tumuloy yung dugo para magkaroon ng kapatawaran. At ang dugo lamang ng anak ng Diyos ang makapagpapaalis ng ating mga kasalanan. So yun na napunta sa atin. Yung consequence ng kanyang katwiran. Hindi yung kanyang personal na katwiran na napunta sa atin. Katulad tinuturo ng mga Calvinists. Kasi consistent lang yung Calvinist. Namamana natin yung kakulangan ni Adam, di ba? Unconditionally, namamana rin natin yung katwiran ng Panginoon, unconditionally. Kaya kung titignan yung tulip kanya, letter T, total inherited depravity, namana mo yung kakulangan ni Adam. Ano yung letter U? Unconditional salvation. Ano yung letter L? Limited atonement. Ano, bakit limited? Ito yung limited lamang doon sa pinili ng Diyos na maligtas. Ano pa yung susunod? I. Ano yun? Irresistible grace. Ano yun? Papasok sa Espiritu Santo, hindi mo matatanggihan nyo. Kapag pumasok yung Espiritu Santo, magkakaroon ka ng kaparaanan na sumampalataya. At malilipat sa iyo kanya yung katwiran ng Panginoon personally. Ano yung letter P? Perseverance of the saint. Once you will be saved. Bakit? Dahil kayo pinili maligtas eh. Hindi ka na, kahit anong gawin, ligtas ka pa rin. Yan ang prinsipyo ng mga Calvinist na hindi totoo. Kung pag-aaralan po natin ng Calvinism, it's a very logical system. Talining gumawa. Ang problema lang niya, it is based on a false premise. Yan ang problema nila. Hindi siya nakabase sa katotohanan. Ang premise lang niya, predestination. Dahil ang sabi nila, ang kalooban ng Diyos na di maaaring baguhin kanya, mula pa nung simula, ay pumili siya kanya ng pangalan bilang ng mga tao na maliligtas. At mga pangalan bilang ng mga tao na paparusahan kanya, na ang kanyang kalooban di maaaring baguhin. Yan ang sabi nila. So, yun ay predestination. Pangalawa, is ang premise niya, so total inherited depravity. Walang magagawang tao kanya ang sarili niya dahil naman niya ang kakulangan ni Adam. Mula siyang kakaling gumawa ng mabuti kanya. So, sino gumagawa ng kaligtasan? Ang Diyos. Walang kaugnay lang tao. Kahit gusto mong maligtas. Kung di ka kasama doon sa piniling maliligtas, di ka pa rin maliligtas. Dalawa lang tanong, ha? Kasi yung number, ano yung process or through what medium yung righteousness na yung sa tao? Ay, ebanghelyo. Yung ebanghelyo, pagka tayo sumampalataya, nagsisi, nagpahin ng ating pananampalataya bautismuhan, yung dugo ng Panginoon, yun ang consequence ng katwiran, di ba? Ugas sa ating kasalanan. Yun ang kaligtasan. Paano yung sa kanila? Sa Calvinism, hindi. Pagka pumunta sa iyo ang Espiritu Santo, kaya nga sila yung dwelling of the Holy Spirit. Pag pumasok sa Espiritu Santo, magkakaroon kakayahan ngayon, maintindihan mo kanya eh. Pag inauna sa palataya, lilipat na sa iyo
yung personal righteousness ng Panginoon. So wala ka ng kasalanan. Sa kanila, sa pamamagitan ng katwiran ng Panginoon, parang tinatakpan lang niya yung kasalanan mo sa mga Calvinists. Sa atin hindi. Inaalis talaga. Nakatakip lang. Tinatakpan ng katwiran ng Panginoon yung kasalanan mo. Kanya. So di mo nakikita na nakatakip. Sa katotohanan, pag pinatawag tayo ng tinatanggal niya talaga. Wala kang kasalanan. Tinatanggal niya talaga. Inugasan niya. Totally. Wala kang kasalanan. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. So hindi ako naniniwala sa Calvinism dahil pagka ganon, may kinikilingan ng Diyos. Kahit gusto mo maligtas, pag hindi ka kasama sa maliligtas, hindi ka maliligtas. Kahit gano'n ka pa katapat, hindi ka maliligtas. Gano'n ka magkasama, maligtas ka pa rin kung kasama ka doon sa maliligtas. Kaya ka once saved, always saved. Kaya pag naligtas ka, kasama sa maliligtas, kahit pumatay ka pa ng tao, maligtas ka pa rin. Dahil kasama ka doon sa piniling maligtas. Nalukuhan yung aral na yun. Hindi ko alam bakit may naniniwala. So wala na po tayong katanungan. Bigyan na po natin kay Brother Matthew ang... Alam niyo si Brother Matthew na alak, si Matthew Perez talaga. Yung Amerikano pumunta rin itong nangaral dito, tapos naging mangaral. So, dito siya kaumlangan nag-preach sa atin, tapos naging mangaral siya. Matthew rin ang pangalan niya, Matthew Perez ang pangalan niya. Hindi siya nakakalagay ko, Matthew P. kanya eh. Pero si Matthew napawag mo yan, si Matthew Perez. Kasi po magiging isang leader po natin.